Good morning! Magandang umaga po, Sir Sandy and Miss Angel. Opo, ma'am, ano bang... Maraming salamat po sa pag-imbita sa akin ngayong umaga po. Opo, ano po bang inyong nickname? George po, pwede niyo po. Ayan, si Ma'am George. Yes, Ayan. Opo. Ma'am, ano po yung mga ginagawa nating proyekto nang sa ganun, or mapalaganap natin yung kaalaman hinggil po sa breast cancer, lalo na po ngayong buwan, Breast Cancer Awareness Month. So sa PCHRD po, we are supporting several research projects na nakatutok talaga sa breast cancer. So kung paano natin ito maagang matutukoy at mas epektibong magagamot. So isa po sa mga pinag-aaralan ng ating mga partner researchers ay ang genetic at molecular profile ng breast cancer sa mga Filipino patients. So ibig sabihin po nito, tinitingnan natin kung paano naiiba ang cancer ng mga Pinoy kumpara sa ibang lahi para makagawa ng mas akma or mas sakto na diagnostic at treatment approaches or yung paano natin siya malulunasan na sakto talaga sa ating mga Pilipino. So may mga studies din tayo na sinusuportahan na tinitingnan yung mga biomarkers o yung mga tinatawag natin ng mga signals sa ating katawan, sa dugo o sa tissue natin na pwedeng gamitin para mas maagang matukoy ang cancer o malaman kung anong treatment ang babagay sa isang pasyente. So bukod dyan po, may mga research or mga pag-aaral din tayo na nag-e-explore ng ating natural resources o yung Philippine biodiversity. Katulad ng mga halaman, marine species, bilang posibleng source ng bagong compounds para na magagamit natin sa pag-develop ng mga gamot o lunas para sa cancer. So bukod po doon, meron din tayong mga pag-aaral na ginagawa na tinitingnan yung mga iba't ibang factors like environmental, pati lifestyle para mas maintindihan po natin ng mas maigi kung paano naapektuhan ng ating kapaligiran at ating lifestyle yung risk ng breast cancer at paano natin siya maaagapan. So sa kabuuan po, ang goal natin ay yung tinatawag nating precision medicine. Ibig sabihin po, ito yung care or breast cancer care na mas akma or mas personalized kumbaga at mas scientific sa pangangailangan nating mga Pilipino. Opo. Doon po sa nabanggit po ninyo na research po sa mga halamang gamot o mga pagkain o hayop na pwedeng pagkuhanan po ng gamot, ano na po yung either approved na or parang medyo nakikitaan po ninyo ng medyo malapit na po na ma-approve ng ating pamahalaan? Sa ngayon po, ang mga sinusuportahan po naming mga proyekto is still nasa early stages pa ng this R&D or nasa early discovery stages pa lang. So sa ngayon po, ito ay mga informasyon na hindi pa namin pwedeng i-disclose. Pero rest assured po na kapag ito ay na-validate na yung ating mga investigahan ay na-validate na ito po ay ating i-share sa publiko at sisiguraduhin po natin na makakarating sa ating mga pasyente. Kasi baka mamaya magbanggit tayo halimbawa na kunwari po dahon ng bayabas, kunwari lang. Or malunggay. Although sabihin natin may vitamins pero baka yun po kasi yung ipalit na gamot hindi naman po tama. Kailangan po ang ating mga sinasabi sa publiko ay talagang science based or evidence-based talaga bago tayo magsabi ng mga or bago tayo rekomenda ng mga gamot or therapy sa ating mga pasyente. Ma'am Georgina, ang breast cancer po ay hindi lang po sa mga kababaihan. Tama po ba? Pati po lalaki ay nagkakaroon din po nito? Tama po. Although ang mga cases po ng breast cancer sa lalaki ay medyo rare po. Pero nangyayari po ito sa mga lalaki din. So, dapat po tayo ay maingat pa din na hindi po dapat natin itong pinapasawalang bahala kapag meron tayong nararamdaman talaga. Saan ho ba nanggagaling ang breast cancer? Ano po yung kanyang mga sanhi? Usually po, itong breast cancer talagang yung tinatawag natin genetic, kumbaga minsan namamana po ito or kaya minsan sa lifestyle po natin talaga. Nabanggit niyo po yung lifestyle. Paano po? Para sa ganun yung mga nakikinig po makaiwas na sa ganitong lifestyle. Sige, wait lang.
Opo. Usually po minsan ito yung sa mga bukod po dun sa lifestyle, i-add ko lang po minsan sa edad, katulad isa sa mga factors po nito yung mga sa hindi po natin nakokontrol. Minsan yung sa edad po natin, sa family history, pwede po eventually over time nakaka-contribute na po ito doon sa risk natin for cancer. No, so for example po, kulang tayo sa physical activity or hindi balanse yung ating diet or kaya hindi po healthy yung mga kinakain natin. So for example, sobra yung pag-inom ng alak, paninigarilyo, pagpupuyat or stress, obesity or yung sobrang timbang. So dapat po tayo habang maaga, habang bata pa po tayo, inaalagaan po natin yung sarili natin. No, mag-umpisa po tayo doon habang bata pa doon sa pagiging active na lifestyle at kung pagkain ng tama. Pati po yung pagpapahinga, tamang pagpapahinga po para tayo po ay sigurado na hindi tayo mas mababa ang risk natin for cancer. Nasa kinakain din talaga, no? Lifestyle. Sa lifestyle Opo, talaga. lifestyle Lalo na ngayon po, may regular madaming na exercise, instant. balanced diet, tamang tulog at stress management po. Para mas mababa po yung ating risk for cancer. At hindi lang po sa cancer, kahit sa ibang sakit po. Opo. Ma'am George, paano po nakakatulong ito pong tinatawag na omic technologies for health program para mas maaga pong matuklasan or mas maepektibong paggagamot sa breast cancer po? Yung paggamit po nitong omic technologies, mahalaga po talaga ito kasi meron po tayong mga differences sa lifestyle at yung genes nga po na tinatawag natin kumpara sa ibang mga lahi or sa ibang bansa. So yung mga datos po na nakukuha natin sa ibang lahi, minsan hindi po talaga tugma sa ating mga Pilipino. So kung napapansin niyo po, may mga gamot po talaga na, for example, hindi gumagana sa atin or yung may mga therapies na hindi gumagana or hindi gumagana sa lahat ng Pilipino. Kasi po meron talaga tayong differences at the genetic level at sa mga lifestyle natin kumpara sa ibang lahi. So through our research po, dito sa local research po, mas makakagawa tayo ng mas epektibo or mas sakto na lunas at treatment plans na mas akma sa ating katawan, pamumuhay, tsaka sa kalagayan po natin. Opo, kaya po nandyan ang PCHRD ng Yes, DOST. kaya po nandito kami kasi kami po yung magsusuporta sa ating mga partners, sa mga researchers, sa ating mga clinicians para mas magawa po nila yung kanilang misyon na talagang makapagbigay ng saktong lunas para sa ating mga mamamayang Pilipino po. Gaano po ba kahalaga, Ma'am Georgina, ang research-based na public awareness dito po sa laban natin kontra breast cancer? Napakahalaga po kasi gaya po ng lagi naming sinasabi, hindi po tayo basta-basta pwedeng magsabi ng gamot na walang ebidensya or magrekomenda ng gamot or lunas na hindi backed by science. So very important po na kami po sa PCHRD, we work together or we work together with our clinicians, with our communities para mai-share po namin or magabayan po namin ang mga health researchers sa institutions para makagawa ng mga proyekto na makakatulong sa mga kalusugan ng Pilipino. So sa mga naman po, kasama rin po dito yung pagtiyak na ang mga resulta ng research ay nakakarating sa ating komunidad. Sa tulong din po ng ating mga partners, ginagawa natin itong mas madaling maintindihan at magamit gaya ng mga awareness campaigns at prevention programs. So ang goal po natin dito, simple lang, na ang resulta ng research ay mararamdaman po at the ground level. So sa mga pamilya, sa communities na gusto nating tulungan laban sa breast cancer. Opo. Makailang ulit nyo na pong nabanggit yung mga words na ma-prevent o kaya po magamot. Ibig sabihin po ang breast cancer ay detectable at preventable at ito po ay nagagamot din. Yes po. Ang breast cancer po ay meron na po tayong available na screening test para sa pagdetect ng cancer, no? So meron po tayong self-exam, yung parang yung breast exam, meron po tayong mammogram, meron po tayong ultrasound. So ito po ay madedetect naman, no? So
meron din po, pag na-detect din po, meron din po tayong mga diagnostic test para matukoy kung ito ay talagang breast cancer talaga. So, dapat po talaga, so in short po, sa ngayon, available po sa bansa yung standard screening test. Ah, may mga gamutan din po tulad ng surgery, hormone treatments, chemotherapy, depende po sa uri ng cancer. So ang mahalaga po, maaga ito talagang matuklasan dahil mas mataas po yung chance natin na paggaling kapag na-diagnose ng mas maaga. So yun po Mm. yung focus din po ng ibang mga, yung karamihan po ng projects namin na mas maaga po talagang ma-diagnose yung breast cancer. Kasi pag ikaw ay nag-uumpisa ito, Ma'am Georgina, lalo sa mga kababaihan, kung kakapain mo, tapos ikaw ay may nasalat na bukol, doon ka na ano, 'di ba? Huwag ka na mag-atubili, punta ka na sa Mm-mm. espesyalista, 'di Mm-mm. ba? Minsan po kasi talaga may mga natatakot na pumunta sa Yes, espesyalista, oo. hinihintay nila. And that's reality po, ano, na talagang minsan too late na kapag ka nagpunta sila kasi may nararamdaman niya silang iba bukod dun sa nakata nila na mga bukol po sa kanilang katawan. So, yun po ang importante. Kaya po, importante din po yung ginagawa ng ating mga researchers, mga partners sa tulong po ng council na dapat meron tayong na advocacy campaigns or awareness campaigns para po maengganyo yung ating mga komunidad na kapag may nararamdaman din po, tayo po ay pumunta sa mga espesyalista para magpasuri Kahit ng mas siguro, maaga. opo, kahit siguro parang akala mo parang pimple lang, no? Pero Opo, yung kasi risky nga po eh. risky po. It's very risky po. So, huwag kakalimutan talaga na magpasuri kapag kami naramdaman na po. Ano, or kung kaya, regular po, para po mas maaga po nating madetect yung Opo. ating ano. Yung iba mga kababaihan kasi, Ma'am Georgina, tulad po natin, Mhm. pag magkakaroon, di ba parang na normal nating Mm-mm. nararamdaman na mabigat, Correct po. masakit, di ba? So yung iba parang Correct po. tinitreat nila na parang, ay normal siguro to, magkakaroon lang ako. Mm-mm. Tama po, tama po. Kaya po importante talaga na aware tayo sa katawan natin kapag ka napansin nyo na merong abnormalities na or parang outside of the norm na nararamdaman ninyo, mabuti po talaga na magpasuri tayo sa eksperto. Opo. Ma'am, bilang researcher, hindi ko po alam kung meron po kayong data or pag-aaral. Totoo raw po ba na ang breast cancer minsan caused by radiation? Yung mga sobrang x-ray, yung mga ganun ho, totoo po ba siya? Sa ngayon po, ito pong breast cancer ay hindi po lahat ng radiation ay nakakasama. Pero hindi rin po ibig sabihin nito na kapag na-expose ka sa radiation, magkakaroon ka agad talaga ng breast cancer. So, meron na po tayo, sa ngayon po, meron po kaming, wala pa po kaming mga studies o research na nagko-conduct nito na para ano po. Pero lagi po nating tatandaan na radiation exposure po, kapag yung any exposure po sa mga tawag dito, sa mga dangerous po dangerous exposure po to radiation in large or uncontrolled doses may increase the risk. Pero hindi lang po ito yung nagko-cause or ultimate cause ng ating cancer. Sa bagay, hindi naman siguro ire-recommenda ng doktor mo na halimbawa, nag-x-ray ka oo. ngayong linggo, next week, x-ray ulit. Alam ko Yes bawal po. yun eh. Opo, pagka sobrang lagi po yun sa atin, alam mo yung pahit po sa pagkain. But anything na sobra, talagang delikado. Nakakasama. Opo. So, pero hindi naman po ibig sabihin na ikaw ay na-expose radiation, ikaw ay talagang magkaka-cancer na. No? So, ano lang po ito, kung minimal lang po, wala pong problema. Pero kapag ka ito ay sumobra na, talagang yun po yung pwedeng makakontribute sa ating increased risk for cancer. Kasi yung iba, natatakot din na tumira malapit sa mga tower ng Yes, yung mga cell cell site. site, mga Oo. broadcast tower. Correct. Kasi parang may radiation. Pero yun nga, parang wala namang, kumbaga walang proof ba? Walang evidence pa eh. Oo. Ano naman po ito, anything po in moderation talaga. No? So, hindi po, ang masasabi lang po natin is maging ano po tayo, as mamamayang Pilipino, let's be aware din po. No? Magtingin-tingin po tayo sa mga valid na sources natin. Magbasa-basa po tayo ng mga, mag-antabay po tayo sa mga news or kaya sa mga online ng ano po yung mga pwede nating gawin para makaiwas or yung mga bawal
para mapababa po yung ating risk of getting or getting cancer po. Ma'am Georgina, base po sa inyong pananaliksik, may mga pagkain po ba na nakakapagpababa ng risk na magkaroon po ng breast cancer o anumang uri po ng cancer? Sa ngayon po, wala pa kaming pinopondohan na mga studies or mga research on this. Ang focus po nung aming mga study is ano yung mga signals or yung mga yun nga po, yung signals or markers na makikita sa katawan ng Pilipino na nagre-respond on sa mga gamot na available, ano po yung mga mas effective sa atin at hindi, no? Or kung ano yung mga markers na nakakapagsabi na meron nga tayong risk for cancer. At kumbaga mami, itong breast cancer po ba, kumbaga sa Pilipinas, gaano po kataas yung fatality rate nito? Pasensya na po, wala kasi akong current na data. It's okay po. So better po makakasagot talaga nito isa ating mga researchers dito. Sa DOH po, no? Opo. Siguro pwede po tayong tumingin sa mga datos ng DOH. Yeah. Meron po silang pinapublish na data yun sa mortality at morbidity rates, lalo na po yung sa cancer. Opo. Siguro po yung payo na lamang po natin sa ating mga kababayan para po hindi po tayo ma-expose sa breast cancer, ma'am. Yan po, nasabi ko na po kanina, no. Ito pong talagang i-check po natin yung ating risk or family history po. Ito po ay maaga po tayong magpa-check or kapag meron po tayong nararamdaman, huwag po nating isawalang bahala. And lagi po tayong maki-join po tayo o makisama po tayo kapag meron tayong nakita meron po tayong nakita na mga awareness campaigns. Importante po na tayo ay informed, no, kung ano po yung mga dapat na gawin kapag nakakaramdam na tayo or may nakakaramdam na tayo ng sakit, or at least kung kahit wala ka pong sakit, baka meron kayong kapamilya na nakakaramdam, para alam po natin kung paano sila matutulungan or ano po yung pwede natin sa kanilang ma-share na ano ba yung pwede nating gawin, no, pagka meron tayong breast cancer or kahit wala pa tayong breast cancer. So yun po, mahalaga po na magpa-test tayo ng maaga at dapat po aware po tayo doon sa ating katawan din, kung ano, and also yung active na lifestyle at healthy lifestyle po. Opo, anong age ba ang maire-recommenda po ninyo na dapat magpa-mammogram na? Usually sa mga APE, sa mga company, anong age po ba dapat? Usually po, mga pagka 40s, pagdating ng 40s, mga 30s, pwede po mga mid-30s, basta mga ganong edad na po, yun talagang, pag talagang umakyat na ng mga nasa 30s, pwede na pong magpa-check kayo, no, for mammogram, mga ganun pong mga test natin, no? So, ayun po. Okay, with that, Ma'am Georgina, maraming Ma'am, thank salamat you, po sa inyong oras at Maraming panahon salamat dito po po din sa po. aming programa. At Mabuhay po kayo. mabuhay ang DOST, ang PCHRD. Kasi sabi nga ni Cynthia Villar, research kayo ng research. Pero yun nga, kasi sabi nga rin ni ma'am, di ba, kung walang research, parang paano mo nga malalaman na yung gamot sa yung Estados gamot. Unidos, hindi pala swak sa atin yung Tugma. iba. Oo. No? Tama po. Kasi iba yung Tama mga po. genes din natin, iba yung DNA natin, di ba, Tama ma'am? Tama po. Talagang kailangan po ang ating mga gamot at ating mga therapy na nire-recommenda sa mga Pilipino ay talagang swak sa atin. Kasi mas safe po ito at mas less po yung cost sa mga pasyente. Correct. Hindi po tayo nagta-trial and error. Sorry po, bigla ko lang po naisip, may vaccine na ba against breast cancer? Vaccine against breast cancer? Wala pa po, no? Opo. Wala pa. None that I know of po at the moment. So, pero ito po yung wala pa pong aprobadong bakuna laban sa breast cancer, pero may mga sinusuportahan po kami actually na mga research. Again, nasa early stages pa lang po ito. Pero yun po yung direksyon ng ating mga research na makakuha tayo ng
bakuna laban sa breast cancer and other cancers din po, hindi lang po sa breast cancer. Yes, opo. Amen. Opo, malay mo, Yes Pilipino. Yes. Malay mo, Pilipina. Opo, si Ma'am George Si pala Ma'am ang George makadiskubre. Yung mga mga researchers po natin, no, yung mga very important na movers nitong. Kaya po gumagalaw po yung kami pong council ay nakasuporta doon sa ating mga researchers, sa ating mga doktor, para madiskubre po itong mga vaccines or mga gamot na ito or mga therapies na ito. No, so yun po. Thank you Salamat po. Maraming salamat po, Ma'am Georgina Ray Cababa. Siya po ang head ng OMIC Technologies for Health Program ng DOST PCHRD. Thank you, ma'am. Salamat po ng marami.